Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga kapatid. Ako si Reverend Ediscarcha ng CRC Queens Road Daughter Church, Queens Road, Bacoor, Cavite. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Book of Deuteronomy 30 verse 6 at ang title po nito, The Spiritual Restoration. Pero bago ang lahat, tayo po muna manalangin. Kilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami nagpapasalamat sa panibagong araw. Hiling po namin na samahan mo kami sa pagbubulay at pagninilay ng salita mo ngayong umaga upang maunawaan namin ito ng naayon sa iyong mabuting kalooban sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Reading from Deuteronomy 30 verse 6. The Lord your God will circumcise your heart in the hearts of your descendants so that you may love Him with all your heart and with all your soul and live. Ang meaning ng spiritual restoration ay to return or turn back. According to Jeremiah 30 verse 2, the days are coming, declare the Lord, when I bring my people Israel and Judah back from captivity and restore them to the land I give their ancestor to possess, says the Lord. In Jeremiah 30:17, but I will restore you to health and heal your wounds, declare the Lord, because you are called an outcast, Zion for whom no one cares. Kaya napakalinaw na ang spiritual restoration ay to return, panunumbalik sa ating Panginoon. Bakit kailangan silang manumbalik? May 4 na utos ang Panginoon dito na dapat nilang alalahanin habang sila nabubuhay. God faithfulness in Deuteronomy 7:9. God holiness, Deuteronomy 4:24. God blessing in Deuteronomy 28 verse 6. God's warning in Deuteronomy 8:19 is the commanded sa kanyang bayan na dapat nilang alalahanin. Bakit? Dahil mayroong warning ang Diyos ayon sa Deuteronomy 29:24. All the nation will ask, why has the Lord done this to this land? Bakit ito nangyari sa lupain? Why this fierce burning anger? Matindi ang kanyang galit. The answer will be, it is because the people abandoned the covenant of the Lord. Yung palang dahilan, sila tumalikod sa tipan nila sa ating Panginoon. Pagamat napakaganda ng plano ng Diyos sa kanila, mayroong plano ang Diyos sa bayang Israel. God will give Israel the promised land. Yun, sa Deuteronomy 1:8. But when Israel unfaithful to the covenant, destruction will come. Deuteronomy 31:27-29. When Israel take to hear God's warning in exile and obey with the heart, they will be regarded from the well scattered. Sila'y makikinig, sila'y susunod sa kalooban ng Diyos, sila'y muling titipunin kung saan sila ay nangalat. Ayon sa 30 verse 1. At yung lupain ay ibabalik sa kanilang pamamahalang muli. Ayon sa 30 verse 5. Sa anong kaparaanan, God will them circumcise their hearts so that they may love Him with all their hearts and soul and live. Sila'y muling mabuhay ng matagal. Kaya salamat sa paalala na wag tatalikod kasi ang Diyos ay mayroong gagawing consequences sa kanilang buhay. At sa ating pagtatapos ay muli po tayong pinaalalahanan ng Panginoon sa umagang ito sa kanyang banal na salita. Kailan mangyayari ito na sila'y muling magkakaroon ng spiritual restoration? Sabi sa 30 verse 2, and when you and your children return to the Lord your God and obey Him with all your heart, with all your soul, according to everything I commanded you. Ito pala ang magiging kaparaanan sa kanilang restoration kung sila'y makikinig, manunumbalik sa Diyos at susundin ang kanyang mga utos. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Muli po namin kayong inaanyayahan na samahan nyo kami bukas sa pagninilay ng banal na salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po kayong i-share ito sa iba upang kayo rin ay maging pagpapala. Po'y manalangin, manaming
aming Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa naibahaging salita mo, Pres, na nagmumula sa iyong puso at ang paalala mo sa amin na kami ay labing susunod. Mamahalin ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. At salamat, pagpalain niyo po ang buong pamilya ng mga nakikinig, tumatangkilik sa programang ito at sila man ay maging pagpapala sa iba. Maraming salamat, Ama, kasama ang aming bansa sa panalangin ito. Kami po ay patuloy na mabuhay ng masagana sa aming bansa. Ito po ay aming samat-dalangin sa pangalan mo, Ama, Panginoong Hesus at Banal na Espiritu, ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen at Amen.